Richard Gomez ng Leyte at Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Aba, nagbabakbakan sila. Ang pinag-aawayan at pinagtatalunan ay tungkol sa korupsyon. Talagang matindi. Pakinggan po ninyo itong balitang ito at nagpapatunay ng kailang hindi pagkakasundo. Nagpatutsada si Leyte Representative Richard Gomez sa isang nagmamalinis umanong mayor. Ayon kay Gomez, hindi na siya nagulat na inaakusahan ng alkalding ito ng korupsyon ng mga kongresista. Kung may problema raw ang mayor sa isang congressman, huwag daw niyang idamay lahat. Dagdag pa niya, mas dapat daw unahin ng mayor ang mga problema sa sarili niyang lungsod. Sabi pa ng kongresista, mahiya ka naman. Wow. Hindi man pinangalanan, matatandang pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga mambabatas na pumalakpak sa sona ng Pangulo nang banggitin nito ang manomalyo-manong flood control projects. Sa panayam kay Magalong, sinagot nito ang patutsada ni Gomez. Ay, sa tingin ko siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya nakakalungkot lang. Magkaibigan kami. Sanay ka sa dark, sa madilim na lugar. Mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ako na lang. Matindi ha. Pag sanay kang dark or sa madilim, mahirap makakita ng liwanag. Mahirap na pagka nagliwanag. Wow. Tindi ng mga hugot. So ayan, umiinit. Hindi lang yung statement kasi ni Richard Gomez, nilabas niya sa kanyang social media account, kung di ako kakamali, yung batikos na yan. Alam niyo, si Mayor Magalong, ang kanyang mga expose, hindi lang flood control, pati yung ayuda. Diyan nag-umpisa yung expose laban sa mga congressman sa ayuda. Na alam niyang hindi daw nakakarating ng tama ang mga ayuda sa nangangailangan. At yung mga infrastructure project dyan sa may papunta ng Northern Luzon hanggang doon sa paakyat ng Baguio, meron daw anomalya. Tapos pumutok nga itong flood control. So patong-patong. Hindi ko naman alam kung si Richard Gomez bakit nag-overacting ata. Bakit siya gumanyan? Alam niyo, mahaba yun. Meron pa sinabi niya si Richard Gomez na sa Baguio City, ang ayusin mo, Baguio City. Matraffic, madumi ang hangin. Marami siyang sinabi against Baguio City. Natural, mag-react yung mayor. So, kamusta ba ang Ormoc City? Kamusta ba ang Port District yata ng Leyte, nasakop ng mga Gomez? Kasi si Gomez dating mayor ng Ormoc. Ang mayor ngayon dyan, yung kanyang asawa, nagpalitan lang sila mag-asawa. So kamusta yung Port District at saka yung Ormoc City? Maunlad ba yun? Mayaman ba yun? Mas mayaman ba yun kaysa Baguio City? Mas maganda ba yun kaysa Baguio City? Nagtatanong ako dahil hindi ko alam. Kayo mga taga Port District at saka Ormoc City, sagot nga kayo, kung magbigay nga kayo ng feedback. Maganda ba yung lugar na yan kumpara sa Baguio City? Kasi inuupakan ni Congressman Gomez na yung Baguio City raw yung matraffic, polluted na, basta hindi raw maganda. Totoo naman matraffic doon kasi daming tao na develop. Kada yan ang tourist spot yan sa Pilipinas eh. So ayan ho, nagsasagutan. Ang akusasyon ni Magalong, Mayor Magalong, korupsyon, nasangkot ang mga congressman. Bakit daw nagpalakpakan ang mga tao doon sa Kongreso na sabihin ng Pangulo doon sa zona, mahiya naman kayo. Ako mismo sinasabi ko yan sa radyo, television, tsaka dito eh. Bakit nga ba nagpalakpakan ng mga politiko kayo ang pinaparinggan doon? Hindi naman taong bayan kasi report sa bayan yung zona. At sinabi ng Pangulong, mahiya naman kayo. Bakit si Gomez nag-react ng ganyang katindi? Na may batikos pa sa mga taga Baguio City. So pag binatikos mo yung mayor, binatikos mo yung Baguio City, mamamayan ng Baguio ang kalaban niyan. Kasi sinisiraan ni Richard Gomez na yung Baguio City raw ay madumi, mausok, lahat. Ang dami yung sinabi doon sa kanyang nilabas sa media eh. Kaunti nga lang yung binalita pero nabasa ko rin, ang dami niyang akusasyon against Baguio City. Tatamaan talaga ang mayor doon. Kaya sabi ng mayor, pag nasanay ka sa dark or madilim, talaga mahirapan pag nagliwanag. Kaliwanagan yung pag-expose ng katiwalian para mawala ang kadiliman, mawala ang korupsyon, para magliwanag. Hindi naman sinabi ni Mayor Magalong na si Richard Gomez yun eh. Bakit nag-react si Gomez ng ganun-ganun na lang? Ayun ang punot dulo. Pag nag-react ka sa mga akusasyon na hindi ka naman binabanggit ang pangalan, talagang pagdududahan ka. Kaya ngayon ako naman, dahil hindi po nakarating ako ng Leyte, Tacloban nung araw at saka
Ormoc matagal na eh. Hindi pa talaga maunlad sila ng mga panahon yun. Kaya ngayon tinatanong ko, sa ilalim ba ng mag-asawang Gomez, gumanda ba ang Port District at saka Ormoc City? Yun po yung tanong ko sa inyo, mga followers natin dyan sa lugar na yan. At saka yung mga taga Baguio City, totoo ba yung akusasyon ni Gomez? Talaga bang matraffic at madumi, mausok daw dyan sa Baguio? Masikip. Ayan o, ang mga tanong. Ulitin ko, si Magalong ay lumalaban sa korupsyon. Nung pulis pa lang yan ang trabaho niya, against korupsyon. Naging mayor, ngayon nakakailang term ng mayor, pinaninindigan niya. Pero itong mga politiko sa national, sa kongreso, tinatamaan sa mga akusasyon, nagre-react ng ganyan. Anong inyong masasabi niyan? Okay, so, any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, sunod na ating pag-usapan itong, talaga nabuhay na naman itong Kibuloy issue. Kasi nga itong extradition treaty, kinukuha na siya ng Amerika. Pananagutin siya doon sa maraming mga kaso sa Amerika na kanyang kinasasangkutan. Hindi talaga totoo na dismiss na, hindi totoo na wala na siyang problema ron. Hindi ho ipapile at re-request ang extradition kung walang pananagutan. In other words, meron pa siyang problema sa Amerika. Si Kibuloy, by the way, ay nanatili pong nakakulong mag-iisang taon na next month dyan po sa RTC or dyan sa jail ng Pasig dahil may kaso sa RTC, sa Pasig at saka Quezon City. Dalawa po yung kaso dito sa Metro Manila. Apollo Kibuloy yung pinag-uusapan. Ano yung masasabi niya? Gusto na siyang kuhanin ng Amerika. Ibibigay kaya ng Pilipinas? Ibibigay kaya ng gobyernong Pilipinas si Kibuloy sa Amerika? Iyan ang hindi natin malalaman. Abangan. Okay. Ano ito? Bakit pinapalabas daw po ng Duterte supporters ngayon lang nagkaroon ng korupsyon under President Marcos? Budol yan. Fake news yan. Paninira yan sa aking opinion. Gusto niyo opinion ko? Yan. Panloloko yan. Hindi lang sa Marcos administration may korupsyon. Marami na ako naging topic dito sa aking mga channel. Lahat ng naging pangulo, mayroong korupsyon ng gobyerno nila. Hindi ko sinabing sangkot ng presidenteng kung sino man naging pangulo. Lahat ng naging pangulo, lahat ng nakaraang administrasyon, may korupsyon. Imposibleng wala. Kasi kung walang korupsyon, mayaman na tayo. Kaya tayo naghihirap dahil sa korupsyon. Ngayon, under President Marcos, in-expose ni Pangulong Marcos mismo ang korupsyon. Dahil ayaw niya, kaya niya in-expose yan. At hindi siya kasali dyan. Hindi naman niya aaminin niya kung kasama siya. Di ba? Kaya yung nagtatakang DDS at sinasabi ngayon lang daw mayroong korupsyon, yan ay panlilin lang, yan ay pambubudol. Lahat ng gobyerno may korupsyon. Ngayon lang pumutok dahil ang Pangulo sa ngayon, ang umamin at nag-inspeksyon, naubos ang pera, wala yung flood control. O di, tama ang ginagawa ngayon kasi ini-expose nila. Nung nakaraan, ano bang ginawa? Bahala na kayo.